Mga kababayan ko, update po tayo kay Ian Menyosa. Ihahatid na po si Ian Menyosa sa kanyang huling paroroonan. Masakit man pero hindi pa po niya nakukuha yung hustisya. Sana po may mananagot talaga sa kanyang pagkawala, no? Ito po yung mapapanood natin sa video ito. At this video is credit to the rightful owner, especially to the XBC Butuan. Noorin po natin. Please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, let's begin. Maria, inahan sa Diyos. Yan po siya. Kanang mga anghel sa kalangitan. Yan po niya siya. San Jose. Yan po niya. San Juan Bautista. Yan po siya. San Babae kamay. Balik na. Yan po siya. Balik na. Maria Magdalena. Kontragol. Aduwang bulan na dayon din. Ayan, nakuha na itong stick na yan. Ano yung bata, maya bang batyon? Hindi na posisyon mo yan. Ambo daw. Inalam rin yan? Minaagi sa misteryo sa imong pato. Ginoluwasan sa kami mga makapagala. Pamatian kami. Pamatian nga mong pag-ampo. Kaya mo makita ko sa paggamit kita sa kuya ni mo. So yun nga yung update natin kay Ian Menyosa, no? Talagang kaawa po talaga. Talagang malaking katanungan sa ating mga sarili, sa bawat isa, mga kababayan nating Filipino, kung bakit nakagayaan, kung sinong kumitil sa kanyang napakamurang edad, napakabata, na wala pang puwang sa mundo, na wala pang ibang iniisip kundi ang maglaro, sumaya, umiyak, kumain. Ganoon naman po talaga ang literal na pag-iisip ng batang 2 years old, no? Talagang sana po ay makamit po niya ang hustisya. Tayo na po sa mga kapulisya na mismo yung ang doktor ng Suko na from Davao na pupunta po bukas, sa araw ng Friday, no? Para magdala sa final result ng kanilang ginagawang pag-usisa, pagbusisi, autopsiya sa katawan ni Ian Menyosa. At sana po ay agaran pong mayroong makukulong, mananagot sa karumal-dumal po. Heinous crime po na talagang imposible po. Kaya po sinasabi talaga ng kapulisya na talagang may foul play dahil imposible po yung bata na makakarating doon sa 4 to 5 kilometers na kung saan siya nakikita na wala ng buhay o hininga. Sana po mabilisang aksyon din po sa mga autoridad na mayroon po talagang mananagot, maparusahan ang mga taong gumawa ng ganon sa isang bata. Well, nanawagan din po yung mga magulang ng bata na tigilan na daw sila sa pangbabas dahil naapektuhan na daw po yung kanilang mga anak sa pag-aaral at hindi na po raw ito pumapasok. Well, in my own opinion, hindi naman po natin masisisi yan dahil in the first place,
talagang walang ibang sisihin noon, kundi negligence ng isang ina. Kung hindi man sila gumawa, negligence nila dahil napabayaan lang yung ganong murang edad ng bata, kaya na-disgrasya. At sabi rin ng ibang mga netizen, na baka daw yung pamilya lang ang gumagawa. Well, malalaman natin yan bukas pagka dating ng doktor ng suko at ang resulta ng kanilang autopsiya, kung ano talaga ang sanhi na ikinasawi ni Bibi Ayan, kung bakit. Gayon-gayon na lang. Ha? Malaman po natin yan bukas. Lahat ng mga kasagutan natin, lahat ng mga haka-haka, kuro-kuro, bukas po natin yan masasagot, malalaman ng taong bayan. Pero mayroon na pong dalawang person of interest or POI ang mga kapulisyan doon sa pagpaslang kay Bibi Ayan, pero hindi pa po pinangalanan ng kapulisyan. Baka po makaipikto ito sa kanilang investigasyon na ginagawa. Ang tanong kasi ng taong bayan, sa dalawang person of interest, kasali po ba yung magulang o yung nanay ni Ian? Yan po ang tanong ng taong bayan. At yung ibang naman ay talagang tinutumbok po nila na yung ina di umano ang sangkot. Well, hindi po tayo makapag-desisyon ng ganyan hanggat wala pa pong legal na ginagawa ang ating mga kapulisyan, ang suko. Antay lang po tayo, bukas talaga malalaman kung sino talaga. Well, hindi natin malaman kung sino, kung ano talaga ang sanhi ng kanyang kinasawi. Dahil alam naman po natin, yung mga kapulisyan, eksperto po sa mga suko, eksperto po sa mga ganyang mga case, at mabilis po nilang ma-resolba yung ganyang mga case kasi yan po ang pinag-aaralan nila. Kaya po pinag-iingat po ng mga kapulisyan, yung mga vloggers, yung taong bayan na huwag masyadong mag-testimony ng tapos kasi hindi pa naman po final na yung nanay talaga yung may sala o nakagawa ng hindi maganda sa bata. Dahil nga po, pwede pong makakasuhan yung mga vloggers, yung mga netizen, individual na nagsasabing tapos na ang investigasyon, tinutukoy na nila agad. Mali po yun. Kaya po yung vlog natin is about po, nagre-refer po tayo. Kumukuha po tayo ng references sa mga radio, ayan, sa mga doon, mga kapitbahay, interview. Kaya po, doon po natin nalalaman na yung paiba-iba ang testimony ng nanay. Well, hindi naman po natin masisisi yung nanay dahil baka po ilitong-lito na siya, tuliro, walang kain, walang tulog. Kaya nga siguro paiba-iba yung kanyang mga testimony o mensahe. Pero, in the name of God, talagang lalabasin po ang katotohanan. Yan po sinasabi na walang usok na hindi lalabas. Pakikomento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Please for like and share and subscribe. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like